ng pizza. Yan ang pinausong laro ngayon sa Amerika, ang ruleta ng mga pizza. E paano kung yung mapunta sa iyong slice, hindi lang may hot sauce, kundi sangkatutak na sili pala ang sahog? Kung gawin naman kayang minatamis at isang kutsarang cinnamon ang sahog, ano ang feeling? Shout out to my girl. Hit na hit din sa internet ang groovy moves ng Baby nang gumawa ng effects sa T-Rex movies na si Sean Phillips. Sa galaw kasi ng kamay, bibig at ulo ni Baby Jonah, iisipin mong nagbi-beatbox siya. Ito naman ang mga seryosong balita. Oras ng rondahin natin ang Metro Action ngayon na. Ito ang malulupit na eksena sa Metro Action. Tanod na pinalo ni MMDA Chairman Francis Tolentino at nakunan sa CCTV video. Pinigilan nga bang magreklamo? Depensa ni Tolentino, tinapik lang niya ang tanod. Hirit na 50 sentimong dagdag pasahe sa jeep, pinagbigyan kaya. Sa bisperas ng transport strike, MMDA at iba pang ahensya ng gobyerno, handa nga ba? 4 na lasing na pasahero, inupakan ang dashboard at binasag pa ang windshield ng isang taxi. Metro, nabayaran kaya? At sa balitang abroad, magnanakaw na ng deck 1 sa drive-thru ng fast food sa phone sa CCTV sa Amerika. Magandang gabi, Pilipinas. Takot na ang tanod na nakabanggaan at hinataw ni MMDA Chairman Francis Tolentino na umikot sa kanilang barangay. Gustong araw niyang magsampasan ng asunto pero mismong si Chairman ang pumigil sa kanya. Kahit naman may CCTV si Tolentino, sinabing tinapik lang ang tanod. Kayo na ang humusga. Narito po ang Metro Action Report ni Mon Gualvez. Pinag-iisipan ni Ramon Palma na iwan ang trabaho bilang barangay tanod sa Makati. Paano ba naman? Chairman pa ng MMDA ang kanya nakabangga kahapon ng umaga. Nagbabantay lang siya sa P. Burgos nang paluin siya ni Chairman Francis Tolentino. Kuwang-kuwang eksena sa CCTV, batuta pa ni Palma ang ginamit ni Chairman. Sinabi ko sa kanilang, bakit niyo ako sinasaktan? Wala naman akong kasalanan. Sabi ng isa, tinabig ako sa bibig. Yung ba kilala yan? Si Chairman yan. Paglilinaw ni Chairman Tolentino, hindi niya pinalo ang tanod. Tinapik ko po yung bulsa niya kasi makapal yung bulsa niya. Tinitiyak lang doon ni Chairman na walang deadly weapon sa bulsa ang tanod. Napapunta si Tolentino sa Makati dahil sa report na sinusuway ng mga tsuper ang traffic rerouting doon. Ipinakita pa niya ang video ito kung saan makikita ang may bitbit na mapamalo ang ilang tsuper. Ang problema kasi di sang-ayon ng karamihan sa mga barker at jeepney driver na isarang daanan. Ang nangyari, ang kawawang tanod ang napagkamalang isa sa mga tumutunog sa rito. Kung kailangan natin ng kaayusan at disiplina, dapat po yung ilang mga barangay officials pakita rin na sumusunod sila. Mga ito, hindi magsusori si Tolentino dahil wala naman daw siyang ginawang mali. Hindi rin nakikita ng Malacanang na malaking issue ang nangyari. Pinag-iisipan na lang tuloy ng tanod na magbantay na lang sa kanyang sari-sari store. Magulo ang isip ko dahil mababantawa lang po kay pader po itong medyo nakano sa akin. Plano ni Palma na magsampa ng kaso kay Tolentino. Pero payo ng barangay chairman, daanin na lang daw ang reklamo sa mapayapang usapan. Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita naman, isang lasing na pasahero ang nagwala at nagsusuntok sa loob ng sinasakyan niyang taxi kaninang umaga. Pero depensa niya, dala lang daw yun ng pag-aalala sa naospital niyang lola. Nagbabalik para sa Metro Action Report, si Mon Gualvez. Lamat sa windshield at bakas ng dugo sa salamin. Yan ang inabot ng taxi ni Elmer Baldemor kaninang umaga sa Novaliches, QC. Ang salarin, ang isa sa pasahero niyang nagwala habang bumabiyahe raw sila mula Quiapo hanggang Bagong Silang. Takot ako. Gusto mo na ano? Parang gusto ko lumubad, takot ako kasi baka pag tinamaan ako, mabangga kami. Aminado ang 4 na pasahero, nakainom sila. At dagdag sakit ulo ng isa sa kanila na si Tirsh Gacula, ang lola niya tinakbo raw sa ospital. Alam ro ni Baldemor, pumara sila ng taxi dahil emergency. Sabi ko huwag kang mag-alala. Basta dumating lang tayo sa pupuntahan namin, walang problema, babayaran namin. Pero sabi ng driver, nag-iba ang ihip ng pagbalingan ni Gacula ang kanyang dashboard at pagsasapakay nito. Ako, taxi driver ko, siya, sayo ko. Masaya na sila, di ba? Dahil sa trouble, purnada ang biyahe ni Baldemor.
At sabi ng operator niya, sakit na niya kukunin ng pang-repair sa mga nasira. Di na ako nakabiyahe. Metro ko, di pa nila nabayaran. Nabasag ko sa salamin ko. Sa huli, tumiklopin ng 4 na pasahero. Sasagutin na rin nilang nasirang windshield dashboard, pati ang metro na pumatak sa halos 200 piso. Huwag lang daw sila buwelta ng asunto ni Baldemor. Mon Gualvez, News 5. Kahit sa tenga lang ang tama, kabado ngayon ng carnapping at murder suspect na si Raymond Dominguez matapos siyang ambushin kahapon. Ang pamilya naman na sinasabing biktima niya, kabado rin na isisi sa kanilang pamamaril. Pero ang lumalabas na anggulo ngayon, baka raw ambush me ang nangyari kay Dominguez. Totoo kaya? May report si Franz Noguera. Hagip sa CCTV footage na nakuha ng QCPD ang pagdaan ng BJMP van na ito sa Xavierville sa Eastwood Libis, QC kahapon. Kasunod ng van ng isang motor na may sakay na 2 naka-helmet. Kuha ito ilang segundo pa na ambush na si Raymond Dominguez. Kasama ni Raymond sa van ang kapatid na si Roger at 3 pang sospek sa kaso. Pabalik na sana ang convoy sa Bikutan matapos dumalo sa pre-trial sa QCRTC. From the court, going back to the SICA building in Bikutan, actually may napansin silang isang sasakyan, isang kotse na nakatinted. Kaya doon nag-focus muna yung attention nila na sumusunod. Pero nung paliko na sila somewhere one of the street there ng part ng Xavierville, paliko-liko yun, nawala na yung kotse and then biglang sumulpot itong nakamotor daw. Nadaplisan sa kanang tenga ang pinaniniwala ang target ng ambush na si Raymond. Sa bilis ng mga pangyayari, di raw nakakilos ang katabing jail guard ni Dominguez. Naipit naman daw sa traffic ang kasunod na escort. Nakatala niyo isang personnel para puputokan niya sana and then nahabuli sa sasakyan pero sumasalubong na ibang sasakyan kaya hindi niya pinutukan, baka makatama sa civilian. And then nag-decision yung team leader na huwag nang humabol dahil baka ang tingin niya parang decoy din lang yung motorsiklo. Sabi ng BJMP, iimbestigahan nila kung may naging administrative lapses sa insidente. Dahil sa ambush, balak nilang hilingin sa korte na ilipat na sa Bikutan ang pagdinig sa kaso. Bagay na tinututulan naman ng pamilya ng mga biktima. Mag-o-oppose kami dyan sa request ng BJMP na mai-transfer yung venue ng trial. Kasi paano naman din ang safety namin ng mga personnels ng court, Quezon City to sino magpo-provide sa amin, Si Dominguez ang suspect sa carnapping at pagpatay sa car dealer na si Benson Evangelista noong January 2011 sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Pangamba ngayon ng mga Evangelista, baka sa kanila ibintang ang ambush. Aminado naman ng QCPD na hirap silang matukoy ang mga suspect. Pero malabo raw na ambush me ang nangyari. Nakikita natin yung angulo na talaga may intention sa talaga yung perpetrators na Franz Noguera, News 5. Ang susunod po nating balita ay para sa mga taong mayayaman at wala na talagang magawa sa buhay. Heto ang Hotel Alcatraz. Remembrance ng isang dating sikat na tourist na kulungan sa Amerika. Check-in pa lang, questioning ka na kung kukunan ka ng mugshot. Ang iyong kwarto ay selda. Ang menu pang preso at kung bored ka na, pwede ka namang maglego o maggansilyo. Ang pinagkaiba lang nito sa tunay na kulungan, pwede kang lumabas kahit kailan gusto mo. Basta bayaran mo yung bill, kundi landing ka sa totoong kalaboso. Susunod, hiling na 50 sentimong dagdag pasahe ng mga tsuper, pagbibigyan kaya. Transport strike bukas, kasado na. At sa Amerika, kawatan, nag-dive sa drive-thru para nakawan ng cashier ng isang fast food.